Good morning mga kabahay. Ngayong araw makapagbububong na tayo. Lalagyan na natin yung ating rib type na hero. Tapos na ang trusses. Oo nga pala, dito na natin nasubukan yung performance ng ating Diden inverter welding machine. Dahil first time pa lang siya mapasabak sa mga trinabaho natin lahat dito. Ito ang ginamit natin, pati itong mga floor joists, lahat yan hanggang trusses. Masasabi ko naman na okay na okay yung performance nitong Diden. Maganda, tsaka matibay dahil nagamit na natin siya ng maghapong weldingan at okay naman. So kung nga palang i-shoutout yung sponsor natin sa Diden, sa ating welding machine, yung tito ko, si Tito Bong, yung nagpapagawa ng bahay dito sa kabila. Siya yung nag-sponsor niyan. At saka itong ating Lotus na bagong Lotus na angle grinder. Kaya shoutout Tito Bong, baka naman. Okay, start na tayo. Atras natin to.
sweetheart that I left behind. In a moment of glory, I feel love's before the face of my pretty Proline. Proline, walk down by the river, pretend that your hands holding mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Proline. Naiakit na nga pala namin kanina yung mga yero. Nandito na lahat sa taas yung 5. May 5 meters ito eh. Yung ilalagay na namin. Bali, alas 4 na nga pala ng hapon. Ngayon na kami mag-uumpisang maglatag nitong bubong. Dahil sobrang init kanina, nagpahinga muna kami. Total, sandali na lang naman ito. Tsaka kahit abuti na kami ng mga alas 6 dito, okay lang. Kesa naman kanina sobrang init. Mas maganda magtrabaho ngayon, hindi na mainit. Naglagay pa nga pala kami dito ng ng hard deflex kahit 1/4 lang ngayon sa pinaka-fascia natin. Pwede namang hindi lagyan yan kung gagawin agad yung eaves, yung ceiling ng eaves, kasi di ba kung spandrel siya, matatakpan lang ito ng fascia cover na tinatawagin dito at co-coveran niya to. Pero dahil wala pang budget, ganyan na muna ang ginawa namin pansamantala. Mas mainam, maganda pang tingnan, malinis, bago ilagay yung gutter. Kasi wala pa naman budget para dito sa eaves para dito sa spandrel niya. Kaya ganyan muna ginawa namin para maganda siyang tingnan. Tingnan natin siya dito sa harap. Kailangan pala natin ng mamaya. Yan, bali yan siya. Hanggang doon, sa may paliko. Tapos, dito putol na muna siya. Ayan, dito. Yung gutter namin hanggang dito na muna. Kasi pagka tinuloy na namin dito, may hirapan kami pag ginawa namin trusses dito. Abala siya. At saka wala na siyang kakapitan doon, yung pasobra. Kasi hindi pa tapos, gagawin pa lang yung dito, yung kadugtong niya. Hanggang dito muna tayo, hanggang dito muna yung gagawin natin. Yung gutter hanggang dito na muna, dudugtungan na lang pagka ginawa itong sa kabila, sa bahay ni Tito Bong. Bali, gutter na muna, tapos zero na. Okay, start na tayo.
Sarado na ito. Sarado na ito. Ikot lang. Yun no. Natapos din natin. Ayan na siya. Bale yun yung kabuuan niya. Hindi pa nga lang natin nakakabit yung mga wall flashing natin dito. Bukas na lang. Bukas na lang natin kakabit yan. At saka yung mga hanger ng ating gutter, hindi pa namin nakabit. Bukas na rin yan. Medyo padilim na. Tapos 4 na kami kasi nagumpisa para hindi mainit. Ito yung dugtungan. Sinadya talaga namin ito putol to. Hindi ito nakasara kasi dudugtungan ito papunta rito sa kabilang bahay. Pag ginawa namin yung kila Tito Bong. Tapos itong mga pasobra natin dito, ng mga yung ginamit natin na barikilan is 2x2x 1.5 na tubular galvanized. Mas maganda kaysa C-Parlins. Mas matibay at malinis tingnan. Tapos yung dito may pasobra, hindi ko pa nakakat. Bukas ko nito ikakat. Yan o, sobra yan. Kakat ko yan, tapos wall flashing din dito. Yung simple lang na wall flashing, plain lang binili ni kuya na wall flashing dyan. Total likuran naman yan. So bali yan na yung nagawa natin ngayon. Sa wakas, natapos na rin natin yung bubong. Bukas pwede na tayo mag-plastering sa taas kung kapalitado tayo. Sa hapon ko na lang ilalagay yung flashing nito. Okay?